Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang apologies. Paano nga ba maging apologies? So, pag sinabing apologies, hindi ito yung hindi ito yung apologize na wala itong kinalaman dun sa paghingi ng tawad sa mga kasalanan. So, kapag sinabing apologetics, tayo yung mga tagapagtanggol ng pananampalataya or tagapagtanggol ng faith, ng ating paniniwala na kumbaga alam naman natin na maraming mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Maraming mga tao na hindi umaagree, hindi sumasang-ayon sa paniniwala natin. So tayo mga apologetics, sinasabi na tayo yung mga tagapagtanggol na yon. Tayo yung mga tao na dapat ipaliwanag or ipaintindi na totoo yung Diyos natin or na totoo yung relihiyon natin. So, ayun, sabi rito 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16 ang sabi rito. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a cool conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. So sa Tagalog, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nalalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. So, ayun, sabi rito na ipagtanggol at maging lagi tayong handa na sumagot sa mga humihingi ng answer, sa mga humihingi ng kasagutan. And ito yung pinaka-importante. Gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. So, sa unang application, sa unang teaching, punta tayo, ang sabi rito, always ito ng mahina. Apologetics is the defense of faith. So, yun ang nga sabi ko, tayo, yung mga apologetics, tayo yung mga taga-depensa na paniniwala natin. So, yun nga, dahil nga may mga tao nga, gaya ng sabi ko ulit, may mga tao nga kasi na hindi naman agree sa atin, na hindi naniniwala sa atin. So, tayo, na naniniwala kay Kristo, trabaho natin, or tayo yung gagawa ng paraan para makasagot sa kanila at para ipaintindi sa kanila na totoo yung maniniwala natin. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, Christians are tasked to become apologists. So, gaya na sabi ko, yun nga, ulitin ko ulit, inutusan tayo na maging apologists. Inutusan tayo na ipagtanggol ang Panginoon. Inutusan tayo na patunayan sa mga hindi naniniwala na totoo yung pinaniniwalaan natin. So, sa ikatlong teaching, sabi rito, the goal of apologetics is to win people for Christ. So, sinasabi rito, ang goal natin ay unang-una ay maipanalo yung tao. Ang goal natin ay mahikayat papunta kay Kristo yung tao. So, hindi natin goal na manalo sa debate, hindi natin goal na manalo sa kahit anong diskusyon. Kaya yun nga, hindi natin kailangang maging ignorante, hindi natin kailangan maging mayabang, hambog, para mapatunayan yung paniniwala natin. So, kumbaga, ang pinakang purpose natin is yung maipanalo natin yung tao. And yun nga, hindi mo naman maipapanalo yung tao kung gagawin mo yun sa paraan ng ignorante, kung gagawin mo yun sa paraan ng masamang ugali. So, yun nga, our goal is to win people for Christ. So, sa unang application, paano ba natin ito maya apply sa ating mga buhay? Sabi rito, always be ready to give reason for your hope in Christ. So, yun nga, lagi tayong dapat maging handa. Dapat lagi tayong handa or lagi nating alam or dapat alam natin kung paano ipagtatanggol or paano sasagot
sa mga taong hindi naniniwala. Dahil yun nga, minsan magtatanong sila, may mga ma-encounter tayong ganyan, tatanungin tayo, bakit ka naniniwala sa Diyos? Bakit ka sisimba? Ganito, ganyan. So, dapat tayo, meron tayong maisagot sa mga taong iyon bilang apologetics, bilang tagapagtanggol ni Kristo, tagapagtanggol ng pananampalataya. So, sa ikalawang application ng sabi nito, be a gentle and respectful apologist. So, yun nga, gaya ng sabi ko, gaya dun sa verse, gawin ninyo ito ng mahinahon at ng may paggalang. So, maraming mga tao, maraming mga nagsasabing naniniwala kay Kristo or gusto nilang ipahayag or gusto nilang kunin yun sa relihiyon nila yung tao, pero ginagawa nila ito nang sa ignorante. Minsan sumisigaw sila, minsan galit sila, so yung tipo nakikipag-away na sila para lang mapatunayan yung relihiyon, para lang mapatunayan yung pananampalataya nila. So mali yun. Sabi rito, be a gentle and respectful apology. So for example, may debate. So baka hindi mo intention or hindi mo gusto na maipanalo yung debate mismo. Gusto mong maipanalo yung tao mismo. So kumbaga kaya hindi mo makukuha yung isang tao or hindi mo mahihikayat sa Panginoon yung isang tao kung gagawin mo iyon sa paraang hindi naman katao-tao, sa paraang ignorante. May mga tao na nakipagdebate na yun nga, nagiging mayabang, nagiging hambog, nagiging galit, ganun. So kumbaga hindi mo magagawa yun. Hindi mo mahihikayat yung isang tao kung sa'yo mismo hindi na lang nakikita yung kagandahang asal. So, yun nga, kapag tayo ay nakikipagdiskusyon, kapag tayo ay nag-share ng Word of God, ay dapat gawin natin ito ng gentle at may respeto pa rin sa tao. Kasi nga, kaysa naman yung manalo ka nga sa debate, kaysa naman mapatunayan mo na tama yung pananampalataya mo, and tapos ang kapalit nun, kamuhian ka nung kalaban mo, kamuhian ka nung kausap mo. Kasi nga, yun nga, galit ka, sumisigaw ka, ganun. So, yun nga, sa paghikayat kay Kristo, sa paghikayat sa pananampalataya kay Kristo, dapat gawin ito ng gentle at ng may respeto. So, sa ikatlong application ng sabi na to, study the Bible intellectually and practically. So, sabi nitong intellectually and practically, dapat na isa sa buhay. Dapat na nakikita sa iyo mismo na nag-aaral ka ng Bible. Dahil yun nga, nakasulat naman sa Bible na syempre alam natin na maging mabait, maging magalang, gano'n, na andun yun. So, paano maniniwala yung tao sa iyo kung hindi nila nakikita yung mga ganong ugali, yung mga ganong traits sa sarili mo? So, sabi, study the Bible intellectually. Ipamuhay mo. Dapat nakikita sa iyo yung mga nakasulat sa Biblia. So, yun lang. Napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.